because na hindi mo na alam yung gagawin mo pag may problem ka or may utang ka or may babayaran ka pa na bills every month, di ba? Nagpapanik ka na, or kung nasa trabaho ka, tinanggal ka sa trabaho mo or nag-apply ka sa trabaho, hindi ka natanggap. Magkaiba tayo na situation, or natakot ka na kasi parang kukulangin talaga yung pera mo hanggang sa katapusan, hanggang maubos yung pera mo, hindi pa makaaabot sa sahod. But basahin natin dito ang sabi ni Apostle Paul na in-advise niya kay Timoteo. So basahin natin sa 2 Timothy verse 1 to 7. Sapagkat tayo hindi binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. So very clear, no? Yung sabi ni Apostle Paul, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng maayos na pag-iisip. Yan yung maganda kasi pag mga kapatid, pag maghahari na sa puso mo, sa isip mo yung takot, pag may problem ka, mawawala ka sa focus. That's why maganda tong sabi ni Apostol Pablo, sabi niya sa 2 Timothy 1:7, sapagkat tayo hindi binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. Ano yung binigay sa iyo pag totoong ligtas ka, pag andyan na yung Diyos sa buhay mo, binibigyan tayo ng kapangyarihan to overcome the devil, to overcome yung mga pananakot ng demonyo sa buhay mo. At pag-ibig. Amen? At ng maayos na pag-isip. Kasi pag andyan si Jesus sa'yo, wala kang takot. Whatever mangyari sa buhay mo, may pananalig ka. Maganda kasi pag nasa Diyos ka at nasa tamang landas ka, mga kapatid, honestly, maganda yung pag-iisip mo. Kasi pag wala ka talaga sa tamang katayuan, wala ka sa side ng Diyos, mali yung pag-iisip mo. Bakit? Anong sa isip mo? Puro takot na lang. And then mapapanik ka na. I experienced that. Na sa sobrang panic mo, kahit wala kang sakit sa puso,